Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta ang tingin mo sa sarili mo ngayong araw? Marahil paggising mo, tumingin ka sa salamin at nag-ayos ng buhok. Pero naitanong mo ba kung ang nakikita mo ay ang totoong ikaw? O baka naman nakikita mo lang ang taong napilitan kang maging ako, si Mang Hector. Lahat tayo ay may mga pagsisisi, mga sana na hindi natin nagawa. Sana sinabi ko ang totoo. Sana hindi ko siya iniwan. Sana pinili ko ang pangarap ko. Maupo ka ng maigi, huwag kang kukurap dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Clara at sa salamin na hindi mukha ang ipinapakita, kundi ang buhay na hindi naging sa kanya. Pakinggan mo ang kwento ng salamin ng nakaraan at kinabukasan. Si Clara ay isang babaeng nabubuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon. Sa edad na 35, pagod na siya sa kanyang trabahong walang patutunguhan at sa kalungkutan ng kanyang maliit na apartment. Isang hapon, habang naglalakad sa mga eskinita ng Binondo, napadpad siya sa isang tindahan ng mga antik na tila ngayon lang sumulpot doon. Sa pinakasulok ng tindahan, sa likod ng mga lumang aparador, nakita niya ang isang salamin. Ang frame nito ay gawa sa maitim na kahoy na may ukit ng mga mukhang tila sumisigaw. Sabi ng tindera, si Aling Sabel, "Huwag mong titingnan ng matagal, iha. Ipinapakita niya ng bersyon mo na hindi nagkamali. Ang bersyon mong masaya." Hindi nakinig si Clara. Binili niya ang salamin. Pagdating sa bahay, inilagay niya ito sa tapat ng kanyang kama. Sa unang gabi, tumingin siya rito. Ang nakita niya ay hindi ang pagod niyang mukha. Ang nakita niya ay isang Clara na nakasuot ng mamahaling damit, nakatayo sa isang malaking bahay, at kayakap ang lalaking pinakamamahal niya. Pero iniwan niya. 10 taon na ang nakalilipas. Sana ako yan, pulong ni Clara. Biglang gumalaw ang refleksyon. Ngumiti ito sa kanya. Pwede kang maging ako, Clara, titigan mo lang ako. Ibigay mo sa akin ang iyong atensyon at ibibigay ko sa iyo ang aking mundo. Araw-araw, oras-oras, tumititig si Clara sa salamin. Habang tumatagal, ang kanyang totoong mundo ay dahan-dahang naglalaho. Hindi na siya kumakain, hindi na siya natutulog, at hindi na siya pumapasok sa trabaho. Para sa kanya, ang totoong buhay ay ang nasa loob ng salamin. Ang labas ay isang madilim at mabahong panaginip lamang. Ngunit may kapalit ang bawat sulyap. Napansin ni Clara na sa tuwing tumitingin siya sa salamin, may bahagi ng kanyang alaala sa totoong mundo ang nabubura. Nakalimutan na niya ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nakalimutan na niya ang tunog ng sarili niyang boses. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ng perfect Clara sa loob ng kristal. Konti na lang, Clara, bulong ng refleksyon. Isang hakbang na lang at magpapalit na tayo. Isang gabi, sa gitna ng matinding bagyo, nakita ni Clara na may lamat ang salamin. Natakot siya. Ayaw niyang mawala ang kanyang pangarap na buhay. Hinawakan niya ang ibabaw ng salamin at laking gulat niya nang maramdaman niyang lumubog ang kanyang kamay sa loob nito. Parang tubig ang ibabaw ng salamin. Hinigop siya ng refleksyon. Naramdaman ni Clara ang lamig ng kristal na bumabalot sa kanyang katawan. At sa isang iglap, nandoon na siya sa malaking bahay,
Sa piling ng kanyang mahal, suot ang mamahaling damit. Nagtagumpay ako, sigaw ni Clara. Pero nang lumingon siya, nakita niya ang sarili niya sa labas ng salamin. Ang perfect Clara ay nakatayo na ngayon sa loob ng kanyang maliit at maduming apartment. Ang refleksyong iyon ay tumatawa ng nakakatakot habang hawak ang isang martilyo. "Salamat, Clara," sabi ng nilalang na nasa labas. "Sawang-sawa na akong maging perpekto. Gusto ko namang maranasan ang maging totoo kahit na madumi, kahit na masakit. Ngayon, ikaw naman ang makukulong sa mundo ng mga sana." Binasag ng nilalang ang salamin. Ang libo-libong piraso ng kristal ay kumalat sa sahig. Si Clara ay nakakulong na ngayon sa bawat piraso nito. Sa isang piraso, nakikita niya ang kanyang kasal sa isang lalaking hindi naman siya kilala. Sa isa pang piraso, nakikita niya ang kanyang tagumpay sa isang career na wala namang kabuluhan. Si Clara ay naging isang mosaic ng mga pangarap na walang katotohanan. At ang nilalang na kumuha ng kanyang buhay, naglalakad na ito ngayon sa mga kalsada ng Maynila, ginagamit ang pangalan ni Clara at naghahanap ng susunod na biktima na titingin sa isang salamin at maghahangad ng buhay na hindi para sa kanila. Dahil sa dulo ng pasilyo, palaging may salaming naghihintay. At ang refleksyong nakikita mo, baka matagal na itong nagpaplano kung paano ka papalitan.